my name is Marfe and I am international student dito sa Australia. Paano nga ba makakapunta or paano nga ba yung application papuntang Australia as an international student? Yung sa application namin noon, way back 2023 and yung mga application ngayon na ay sobrang iba. Ngayon kasi sobrang naghigpit na ang Australia, sobrang hinigpitan nila yung mga requirement. Kwento ko ngayon kung paano yung process ng application namin papunta dito. Actually, dependent ko yung asawa ko. Ako yung main applicant syempre. And kumukuha ko ngayon ng nasa Diploma of Hospitality na ako. So, tapos na ako sa Cert 3 and Cert 4 ng Cookery and Kitchen Management. So, ikikwento ko lang yung kung paano yung naging process namin noon, paano yung naging process ko. So, ang agency ko ay taga sa amin din sa Tuguegarao. Anyway, taga Cagayan Valley po ako sa Solana. And yung agency ko po is from Tuguegarao. Nas 30 plus na ako nung nag-start akong mag-apply dito. So, yung school na gusto ko, yung research ko talaga na school kasi nag-offer sila ng mas murang tuition fee compared sa iba. Kaso nga lang po, hindi po ako natanggap. Yeah, hindi ako natanggap kasi yung sa edad ko na 30 plus na daw ako. So, naghanap na naman ng school si agency and ni-refer niya sa akin yung school ko ngayon na school din ng kapatid ko. And ayun po, nakapag-process po sila, nakapag-enroll ako, nag-take lang ako ng entrance exam nila. Then sa awa ng Diyos, nakapasa na. Then nung nagkaroon na ako ng OEC o yung Certificate of Enrollment, nag-gather na kami ng mga requirements for the visa application naman ngayon. So noon hindi pa ganun ka higpit ang Australia for the international student. Wala pa kaming PTE exam, wala pa kaming proof of fund. Though yung iba na kasabayan kong nag-apply ay nagbigay daw sila ng proof of fund, pero sa akin at saka sa asawa ko and sa kapatid ko na nauna nang pumunta dito sa Australia ay hindi naman hinanapan ng proof of fund. So yun nga yung nag-gather na lahat ng mga hiningi ni agency sa akin ng mga requirements is nag-lodge na sila ng visa ng mga June 24. And then medyo hindi naman may pause effect pa ng COVID noon, kaya medyo nahirapan pa kami sa mga ibang bagay-bagay. Pag-lodge ng visa ko, nagpa-appoint agad ako sa VFS for the biometric and sa St. Luke's for the medical. Lodge yung visa namin is June 24, sabi ko kanina, no? It was June 26, I think, June 26. Tapos, nung nakapag-appointment na kami, tapos nung nakapag-biometric na kami, tapos pumunta na kami sa St. Luke's kinabukasan, yun na nga, yung kasagsagan pa ng COVID noon. So, nag-ice cream kasi ako naman. Nag-ice cream, nasa aircon, syempre, ang office girl tayo noon. Tapos, yun nga, inubo-ubo, hindi tinanggap ng St. Luke's. So, bumalik na naman after 7 days. Ang kinaganda naman dito, nung bumalik ako, pero yung asawa ko tapos na siya. Tapos, ako na lang yung bumalik for medical. Tapos, after ng medical, kinabukasan, nag-grant na yung visa namin. So, ganun lang ka-lucky yung visa application namin for international student noon way back 2023. Kasagsagan noon ng auto-grant ng mga international student. Pero ngayon kasi sobrang higpitan nila. Sobrang ang daming requirements. Ang laki ng proof of fund. Tapos yung PTE exam dapat 65 scores yata yung PTE. I'm just not sure. And ayun na nga, naka 20 months na kami dito sa Australia so far. Nakabayad-bayad naman na ng mga utang. Lucky lang ako kasi nasama ko kaagad yung asawa ko. 'Di ba? May katulong ako sa mga finances. So both kami nagwo-work, though restricted lang yung mga oras na pwede kaming magtrabaho, pero nakakaya naman. Patapos na yung student visa namin, yung COE ko, yung sa school ko hanggang May 9 na lang. And then yung student visa namin is hanggang July 9 pa.
So, ang next move is mag-apply kami ng graduate visa, which is magkakaroon pa kami ng 18 months dito sa Australia. Sana ma-approve. Sana.